Topic po natin, sakit ng ulo, headache. Okay, sisimplihan lang natin itong video natin ngayon. After this video, kung may headache kayo, dapat malaman natin kung serious ba yung headache or hindi. Malalaman yung ano dahilan ng headache nyo at anong gagawin sa headache nyo. Pwede bang relax lang o kailangan magpa-check sa doktor. Kadalasan po, mga tinatopic ko yung mga nararamdaman ko. Okay? Past few days, headache. Maraming dahilan ng headache. Maraming lugar. Pero usually, mahuhulaan mo naman kung saan yan. Ang dami. Madaming cause. Okay? Bigyan lang natin ng simple. Basta ang headache nyo, mild lang. Konti lang. Medyo masakit. Medyo mabigat lang. Kung mild lang ang headache nyo, konting sakit, tingin ko, malamang hindi delikado yan. Okay? Kung bata pa kayo, mild ang headache, huwag pansinin. Pero kung ang headache nyo yung talagang matindi, masakit, talagang naiiyak ka sa sakit, parang nabibiyak, kahit saang lugar yan, kailangan pa-check sa doktor. So, one is severity. Second, malalaman mo rin kung saan ang forma, kung ano, saan ang lugar, malalaman anong cause ng headache. Like dito sa harap, tension headache yan. Dito sa side, migraine yan. Ito, mukhang galing sa leg. O, isa-isahin natin. Tapos, bukod sa hindi seryosong cause, mamaya pupunta tayo sa mga serious cause ng headache na kailangan pa-check sa doktor. Mga stroke, aneurysm, brain tumor, pero bihira-bihira lang naman yun. Less than 1%. O, doon muna tayo sa mga simple. O, katulad nito, stress headache, very common. So, pag stress headache, ang tawag dyan tension headache, may mga muscle dito, mafe-feel mo na dyan. Parang merong helmet na masikip na sinuot dito sa ulo mo. Kasi may muscle tayo, pag na-stress tayo, hindi mo alam, tumitigas ang kamay mo, tumitigas ang bibig mo, tumitigas yung muscle mo, nakakunot ang noo mo, kaya masikip. Pero ang stress headache, dapat mild to moderate lang. Anong gamutan? Masahe lang. Pamasahe sa partner, pamasahe dito, tuturo ko sa inyo mamaya, mawawala din yan. Tapos itong mga exercises ko, itong mga shoulder shrug, para to sa lumuwag yung mga muscle dito, tapos yung massage lang. Okay? Merong mga headache, kwento ko na lang sa inyo, may headache na pagkabasa, nagbasa ng, let's say, ng tabloid, let's say, People Journal, nagbasa ng chismis. Pagbasa mo, sumasakit yung ulo mo after reading. Pag gano'n ang headache mo, may problema ka sa mata. Okay? Malabo ang mata, baka may astigmatism, paggawa ng salamin, di delikado. May mga headache, ang daming cause na banda rito, ang masakit, parang medyo nakausbong. At may sipon-sipon, medyo ngongo, medyo barado yung ilong, sinusitis yun. May mga headache na hindi naman sa head, dito sa harap. Pag ngumunguya, dito, TMJ yon, temporomandibular joint problem. May ganong headache. May headache dito sa may likod. Batok, high blood yan. May headache na one side, migraine yan. Okay? O, tingnan natin, ha? So, pakinggan nyo lang maigi. Merong headache pag gising mo sa umaga. Yan, no? Tabingi ang leeg mo pagtulog. Okay, tumabingin yung leg mo, baka binabangungot. So, paggising mo masakit, poor posture yan. Hindi naman delikado, wag lang laging ganito kasi baka yung cervical vertebrae natin, yung buto, magka-problema din. So, dapat talaga maayos at pag malikot sa tulog. Tama-tama lang yung taas ng unan. Yan ang mga poor posture. May headache, ito very common, kaka-cellphone, kaka-computer, kaka-trabaho. Hindi natin alam, naka-forward head na tayo. Forward head na tayo. Halos lahat ngayon naka-forward head. Dapat kasi ang ulo, diretso lang. Ayan, Pag nakadiretso ulo natin, ang ulo natin ang bigat 5 kilos. So, yung 5 kilos, okay lang yan. Pakiramdam mo 5 kilos. Pero oras na tumungo ka, nakatango, nakatungo kang ganyan, yung 5 kilos na ulo, ang bigat na binibigay sa leeg mo, 24 kilos na. Times 5 ang bigat. Okay? Ibig sabihin, parang meron kang bola ng bowling ball. Pag nakadiretso, dito, magaan.
Pero pag nilagay mo yung bowling ball na kagayan, nakalawit, ang bigat na niyan. Oh. So, hindi maganda yung ganyang posture. Kaya dapat nga, ang exercise natin dyan, di ba, yung mga shoulder shrug, tapos yung chin tuck ang ginagawa. Yan, oh. Forward head, 2 fingers dito, chin tuck. Double chin mo, 30 seconds. Para dumiretso yung ulo. Pag nagse-cellphone ka, huwag nakatungo, taas mo lang ulo mo, taas mo yung cellphone, tapos pwedeng mata mo lang bababa. Pag may computer, dapat sakto lang. Kasi maraming kabataan, sumasakit ang leeg. Very common, kaka-cellphone yan. Yan naman causes neck strain. Pwedeng masira. Yung tension headache, na-explain ko na, di ba? Stress, massage, yan, pahinga lang, mawawala. Meron din headache ng migraine. Okay? Iba naman yung migraine. Ang migraine, mas matindi tong headache, mas serious to than tension headache or stress headache. Ang migraine, usually one side lang ang masakit. 70% of the time, one side, left or right. Tapos yung sakit niya humihilab. Masakit to, moderate to severe. Tapos minsan may nakikita ka pang aura, sparks, masakit. Pag puyat, pag pagod, nagkaka-migraine. Pag malala yung migraine, may gamot na binibigyan doktor. May mga maintenance na iniinom. Pero kung hindi naman malala, kahit pain reliever lang pwede na. Pag paulit-ulit ang migraine, pa-check tayo sa neurologist. Ulitin ko Pag ang migraine matindi, paulit-ulit pa-check sa neurologist kasi may possibility na baka may stroke in the... Huwag naman matakot agad, pero meron kasing small chance, mga less than 1%. Baka matsambahan na pag na-CT scan na MRI, may makitang may dugo So, ayaw rin natin matindi yung migraine. Okay? Migraine headache. Ito naman, ang ayaw nating sintomas. So, pag ang headache mo dito lang, sige, okay lang yan, di ba? Alam natin. Pero ang ayaw mong sintomas, yung naiipit yung nerves. Kasi meron tayong mga cervical vertebrae dito. Pag naiipit ang nerves, mamamanhid. Parang kinukuryente. Pag hawak ng baso, nalalaglag. Manhid dito, may tingling sensation, nag-i-spasm, nag-weakness. Ibig sabihin, hindi maganda. May naiipit na nerve. So, kailangan papacheck sa doktor to. Okay, baka may injury kayo. Kaya delikado yung mga aksidente. Aksidente sa motor, aksidente sa kotse, yung whiplash, yung nagganon yung ulo. Delikado po yun. Dito na tayo sa mas serious causes ng headache. Tulad na sinabi ko, pag high blood, pag dito sa may batok, basta any headache, pacheck mo na yung blood pressure mo. Minsan high blood dito, minsan dito. Pero ang common dito, less than 50% merong masakit dito. So, pacheck ang blood pressure. Kasi pag matindi high blood, pwede ma-stroke. Ito yung delikadong headache na bihira lang naman pag may nagbara yung ugat sa ulo, stroke, headache yan. Pero may kasamang manhid o nanghihina o bulol, pwede yan. Meron ding stroke na dudugo. Pag may dumugo yung ulo, talagang paralyzed, manhid, makikita mo, kakaiba talaga. Meron ding mga aneurysm, okay? Genetic to, namana mo na yung mga ugat sa artery sa utak, may abnormality, lumolobo. Pwedeng pumutok yan. Marami ng mga artista and famous personalities sa Philippines, alam niyo naman, di ba, namatay bigla sa aneurysm. So, pag may aneurysm, nakikita sa mayroong mga special MRI, minsan inooperahan to, pero pag hindi nagamot, pag pumutok, delikado. So, bawal magalit, bawal ma-stress, bawal ma-high blood. Kailangan gamutin. Okay? Ano gagawin natin? Ito, pakita natin. So, itong mga tips natin, hindi ito pang serious causes. Siyempre, pag high blood o stroke, pa-check tayo sa emergency room sa neurologist. Ito pang tension, headache, pang stress lang to. Pwede rin pang migraine. Minsan sumisikip yung mga muscle dito sa likod. Yan, pinipinch mo lang. O pag minamasahe dito, wag imamasahe yung buto mismo, yung spine. Wag sa buto. Baka ma-injure ka. Dito lang sa laman. May laman dito sa side, sa gilid. 1 inch to the left, 1 inch to the right. Yung buong yan, pwede yan imasahe. Moderate lang. Kung walang nagmamasahe, minsan nilalagyan nila ng tennis ball. Hinihigaan.
Ini-stretch yung kamay, ini-stretch yung kamay para lumuwag ang leeg. Yan. Pwede nyo gawin. Ini-stretch yung ulo, iniikot-ikot, 'di ba? Para lumuwag. Okay? Tapos yung ulo natin, sinasabi ko, marami siyang mga muscle, flat muscles siya, no? May muscle dito. So, dahil may flat muscles yan, minamassage yan. Minamassage yung side. Pwede i-massage sa ilalim ng eyebrow dito. Ito yung mga parts na minamassage sa ilalim dito. Ilalim dito, masarap yan dito. Yan, no? Orbicularis. Dito rin sa gitna, masarap. Dito rin, masarap. Dito rin sa batok. Dito sa may ilalim, napakasarap yung massage. Hindi po delikado yan, dito lang yan. Ayaw mo lang naman dito eh. Tapos pag sa ulo, pwede dito sa likod, sa harap. Ang tip ko lang sa mga tumatanda, nalalagas yung buhok, huwag lang masyadong lakasan kasi malalagas eh. Pag matanda na, mahina na yung kapit ng buhok sa anit natin, mahuhulog. Kaya pag dito sa ulo, para hindi malagas, press mo lang. Diinin mo lang. Pwede mo ikot-ikutin, ganun-ganunin, pero nakadiin lang. Okay? Tapos, other tips, exercise, matulog maigi, itong mga stretching, tsaka bawas trabaho, tigil sigarilyo, tigil alak, at hopefully, sabi ko nga, pag hindi naman delikado, dito mga exercises natin, pwede na. Pero kung nandun kayo sa mga mas serious na mamanhid, parang stroke, or matindi yung sakit ng ulo, papacheck tayo sa neurologist. Sana po nakatulong tong video. God bless.